Kabanata 461. Hoy, tatay, magalang na tumawag si Gerald, sinasagot ang video call. Bagaman hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinawag ng video ang kanyang ama matapos matuklasan ang kanyang totoong pagkatao, medyo lumaki na si Gerald na maging mas magalang sa kanyang ama. Lalo niyang naramdaman kung gaano kagalang-galang sa isang lalaki ang kanyang ama. Ano ang balak mo ngayon, anak? Nakangiti ang ama ni Gerald sa sandaling ang kanyang anak ay dumating sa screen. Pahinga na lang ako, Tay. Anong meron sa huli na tawag? Anumang kailangan mong sabihin sa akin? Panipi, oo. Una kong pinaplano na tanungin ang iyong kapatid na babae. Natingnan ang bagay na ito. Tulad ng kamalayan ko, ginugugol mo ang karamihan ng iyong oras at lakas na nakatuon sa iyong takdang aralin. Ang bagay na ito ay maaantala dahil ang iyong kapatid na babae ay napunta upang hawakan ang mga isyo sa pabrika sa Hilagang Afrika. Nagtataka ako kung sinabi na niya sa iyo ang tungkol dito. Panipi, kailangan mo ng tulong ko sa paghanap ng babae. Naalala ni Gerald ang mga tagubilin ng kanyang kapatid at kung ano ang pinagtapat niya sa kanya dati. Humingi siya ng tulong sa paghanap ng isang partikular na babae. Oo, magpapadala ako ng kaunti sa kanya ng larawan niya. Kailangan ko ang iyong tulong sa pag-alam tungkol sa kanyang kinaroroonan sa lalong madaling panahon na makakaya mo. Kung hindi man, ang pagkakasala kung ito sa aking budi ay makakain ko. Sa natitirang buhay ko, panipi, mayroon ding isa pang bagay na dapat mong tandaan. Hindi mo maaaring ipaalam sa iyong ina ang tungkol dito. Panipi, babala ng ama ni Gerald habang nagbubuntong hininga. Ginawa nito kay Gerald na medyo may pagka-awkward. Kumunat ang noo niya habang sinusubukang maunawaan ang kahulugan ng sitwasyon. Maaaring ito ang isang babae na pinabayaan ng kanyang ama sa nakaraan. Damn it! Tinanong talaga ng kanyang ama ang magkapatid na maghanap ng lihim sa babaeng ito. Ang unang taong sumagi sa isip ni Gerald ay ang kanyang ina. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting paumanhin sa kanyang ina dahil sa palagay niya ay pinapabayaan nila ito. Ano ang relasyon mo sa babaeng ito? Mayroon kang higit na higit na kapangyarihan at impluwensya kumpara sa amin. Kung nais mong hanapin siya, tiyak na mahahanap mo siya. Hindi ba ganun? Tanong ni Gerald. Hoy, Kido, kung ganito kadali para hanapin siya ng iyong ama, hihilingin ko pa ba sa iyo o sa tulong ng iyong kapatid? Ano ang relasyon ko sa kanya? Ito ay isang katanungan na tinanong ninyong dalawa sa akin. Gayunpaman, hayaan mong tiyakin ko sa iyo na hindi ito anupaman ang iniisip mo. Ngunit sinabi na, siya ay lubos nakasangkot sa aming pangunahing kaganapan sa pamilya sa taong iyon. Hindi ko maiwasang maramdaman na pinabayaan siya ng pamilya Crawford kahit na sa loob ng maraming taon. Huwag tanungin ako tungkol sa mga detalye tungkol sa totoong nangyari. Ipagpapaliwanag ko sa iyo ang lahat sa ibang pagkakataon. Panipi, o sige, yun lang. Mangyaring gumawa ng ilang pagsisikap upang matulungan akong makayanan ito. Panipi, ang tatay ni Gerald ay nabitin kaagad matapos niyang magsalita. Hindi nagtagal bago makatanggap ng mensahe si Gerald. Ito ay isang itim at puting larawan na mukhang isang taong dekada. Ito ay larawan ng isang babae. Sa sandaling makita niya ang babae, nanginginig ang kamay ni Gerald na hindi mapigilan, at halos mailapag niya ang kanyang cell phone sa lupa. Matapos tignan ulit ang litrato, mariing lumanghap si Gerald. Ito, hindi ba ito ang Kate Smith? Oo, ang babaeng nasa litrato ay talagang maganda. Sa katunayan, siya ay hindi kapanipaniwala, kaakit-akit at kaakit-akit. Halos eksaktong kamukha niya si Kate. Ngunit kung ang larawang ito ay itim at puti, alam na sigurado ni Gerald na hindi ito maaaring maging Kate. Sino ang babaeng yun? Ipinagpalagay ni Gerald na ang babaeng ito ay malamang na kapantay ng kanyang ama, na nangangahulugang nasa edad na siya. Kung iyon ang kaso, malamang na siya ang ina ni Kate. Kung sabagay, alam ni Gerald na si Kate ay lumaki sa isang ampunan. Tila na iniwan siya ng kanyang mga magulang ng walang maliwanag na dahilan. Pinagsama ang mga piraso, humantong ito sa isang malinaw na konklusyon na ito ay ina ni Kate, ang babaeng hiniling sa kanya ng kanyang ama na hanapin.
Sinimulan ng balot ang isipan ni Gerald. Malinaw niyang naalala kung paano tumibok ang puso niya at hindi mapigilan sa unang pagkakataon na nakita niya si Keita. Nakaramdam din siya ng kakaibang pakiramdam ng pag-aliw ng pagiging malapit sa kanya mula pa noong unang beses na nakita niya si Keita at nagkaroon pa ng pagnanasang protektahan siya ng walang dahilan. Ngayon, habang binigyan niya ito ng mas malalim na pag-iisip, hindi niya maiwasang magtaka kung si Keita ba talaga ang kanyang kapatid. Sa kabila ng paliwanag ng kanyang ama, hindi kumbinsido si Gerald na ang ama niya ay walang kinalaman sa babaeng iyon. Nang gabing iyon, hinugasan si Gerald ng pagkabalisa. Itinapon niya, at pinahihit ang kama niya, nakaramdam ng labis na hindi mapakali. At hindi talaga makatulog. Tinawag ni Gerald si Keita ng maaga kinaumagahan. Kailangan niyang makipagtagpo sa kanya at linawin ito minsan at para sa lahat. Kabanata 462. Sa buong panahong ito, pareho silang paminsan-minsan ay nakikipag-chat sa isa't isa sa WeChat tuwing malaya sila. Sa kasalukuyan, si Keita ay nagtuturo na sa isang bagong kindergarten at maayos ang kanyang ginagawa. Tinulungan ni Gerald si Keita palabas at binigyan siya ng bahay na matitirhan kung saan ibinahagi sa kanya nina Drake at Tyson ang parehong lugar. Miss Smith, maaari mo ba akong gawing pabor? Hindi ko masuri ang takdang aralin ng mga bata sa aking klase sa oras. Papunta na. Ang boyfriend ko, sinusundo ako para mamili. Maaari mo bang suriin ang kanilang takdang aralin sa ngalan ko? Panipi, isang babaeng guro na may buhok na may haba ng baywang ang nagtanong kay Keita na sinusuri din ang takdang aralin ng kanyang mga mag-aaral. Ngunit Miss Lori, sinusuri ko pa rin ang takdang aralin ng aking sariling mga mag-aaral din. Nahihiyang sagot ni Keita. Path, kung hindi ka masigasig na tulungan ako, sabihin lamang ito. Bakit makabuo ng maraming mga dahilan? Huwag isipin ang isang segundo na napakahusay mo dahil lamang sa ipinakilala sa iyo ni G. Teves na magtrabaho dito. Ha, isipin mo na lang yan. Ibig kong sabihin, sino ka, Keita Smith? Nakoronahan ka bilang pinakamagandang guro ng Mayberry City's Early Childhood Education Academy pagkatapos na sumali lamang sa kindergarten. Sa loob ng isang buwan. Ang galing di ba o ano? Kung gayon, hindi mo ba ako matutulungan na suriin ang takdang aralin ng aking mga mag-aaral? Panipi, ang guro na nagngangalang Caitlin Lori ay sumagot ng walang kabuluhan. Naging guro siya sa pinakamagandang kindergarten sa Mayberry City 2 buwan bago dumating si Keita. Nang unang sumali, si Keita, madalas siyang asarin ni Caitlin, ginagawa siyang suriin ang takdang aralin ng kanyang mga mag-aaral sa ngalan niya. Si Caitlin ay may isang mayaman at maimpluwensyang kasintahan, na talagang gwapo din. Tiwala siya na mapipili siya bilang pinakamagandang babaeng guro. Sa buong distrito, may pag-asa na tiyak na makukuha niya ang pinakamataas na pwesto. Ngunit aba, ang mga magulang ng mga mag-aaral ay bumoto para kay Keita, isang babaeng maganda sa loob. Siyempre, itinapon niyon kay Caitlin sa isang pagkasira ng nerbiyos. Kinuha pa niya ang background ni Keita, ngunit mayroong zero na hindi magandang tala tungkol sa Keita. Sa makatuwid, ang sitwasyon ng pang-aapi ay malapit na. Ang iba pang mga babaeng guro na naruroon ay nanahimik lamang. Sa gayon, susuriin ko lang ito para sa iyo, Miss Lori. Kinagat ni Keita ang labi niya. Pagkatapos ay inilipat niya ang napakalaking tumpok ng takdang aralin mula sa mesa ni Caitlin papunta sa kanyang sarili. Ngayon mas mabuti iyon. Miss Smith, huwag maging masyadong mataas ang ulo na iniisip na napakagaling mo lamang. Dahil sa nagwagi ka sa pinakamagandang parangal ng guro. May sasabihin ako sa iyo. Ako, si Caitlin Lori, ay hindi mawawala sa iyo sa anumang bagay. Panipi, kinutya ni Caitlin bago umikot ng matagumpay habang naghanda siyang umalis. Keita, dapat repusuhin ng bawat isa ang takdang aralin ng kanilang sariling mga mag-aaral. Wala ka namang utang sa kanya. Bakit mo siya tinutulungan na gawin ito? Panipi, bigla, isang malambing na boses ang nagsalita. Isang batang lalaki ang umakyat sa mesa ni Keita bago ibinalik ang tambak ng takdang aralin sa mesa ni Caitlin. F***. Sino sa tingin mo? Panipi,
Nagulat si Caitlyn. Hindi man lang nag-abala si Gerald sa pagtingin sa kanya. Pa-imple, niyang hinawakan ang braso ni Keita habang sinabi nito, hindi. Ba't hiniling ko sa iyo na mag-apply para umalis? Lumabas tayo at kumuha ng makakain. May kakausapin ako sa iyo tungkol sa isang bagay. Panipi, manam, hiningi ko na ang day off. Panipi, sagot ni Keita habang tumatango. Nang makita si Gerald, agad na napuno ng isang pakiramdam ng seguridad si Keita. Si Caitlyn ay tila talagang nakakatakot sa kanya, at siya ay medyo natatakot. Nang makita ng ibang mga babaeng guro si Caitlyn na tahasang hindi pinapansin, simpleng ibinaba ang kanilang ulo at humajijek. Namula ang mukha ni Caitlyn. Oh, Miss Lori, narito ang kasintahan mo upang sunduin ka ulit. Diyos, naiinggit ako sa iyo. Panipi, maraming mga batang babaeng guro na lumabas upang mamili ay nakikipag-chat sa nobyo ni Caitlyn sa pintuan. Nang makita nila si Caitlyn, agad silang nakaramdam ng inggit. Nakita nila pagkatapos sina Keita at Gerald na naglalakad palabas ng mga pintuan. Ipinagpatuloy ng mga batang babae ang tsismis sa kanilang sarili. Ay, tignan mo iyan. Boyfriend ba yan ni Keita? Panipi, o aking Diyos. Grabe, mukha siyang mababa. Panipi, haha, para naman sa isa't isa para sa isa't isa. Panipi, panipi tuldok, panipi. Sa sandaling lumabas si Gerald, ang mga panunuyan na ito ay nagbaha. Kabanata 463. Path, hindi katakatakang naglakas loob si Keita na suwayan ako. Ngayon, lumabas na siya ay naging isang kasintahan. Wow, asar na. Ito sa akin ngayon. Panipi, inilibot ni Caitlyn ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Gerald. Nakausap ni Keita ng mga oras na iyon. Caitlyn, anong mali? Ang lalaking nakasandal sa pintuan ng kanyang sasakyan ay nakalagay ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa habang binato niya nang mabilis si Gerald. Ang lahat ay dahil sa Keita. Ang lahat ng mga bata ay nagbabakasyon ngayon, kaya dapat kaming manatili sa paaralan upang suriin ang kanilang takdang aralin. Ngunit nagplano akong mag-shopping at hilingin sa kanya na tulungan akong suriin ang takdang aralin ng aking mga mag-aaral. Ngunit tingnan mo, tumanggi siyang tumulong dahil nandito lang ang kasintahan. Panipi, akala ko talaga na natagpuan niya ang isang mahusay na kasintahan para sa kanyang sarili, ngunit siya ay naging walang iba kundi isang nakakaawa na haltak. Si Caitlyn ay sumigaw sa sobrang inis, na ipinaliwanag ang mga detalye sa kanya. Nakita niya na si Gerald ay nakasuot ng isang simpleng puting shirt, isang pares ng pantalon sa palakasan at ilang mga sneaker. Hindi siya mapakali upang salain ang anuman sa kanyang mga salita. Tama iyan. Sa palagay niya napakahusay niya dahil lamang sa nakasama niya ang pinakamagandang guro. Hahaha, si Caitlyn, ang iyong kasintahan, ang pinakamahusay pa rin. Narito, nagmamaneho siya ng isang BMW 5 Series napakahusay. Panipi, syempre, nagkataon na lalabas din ako sa pamimili kasama ang aking kasintahan. Bakit hindi kayong lahat sumakay sa kotse ng aking kasintahan at maaari tayong magsama nun? Kung sa bagay, dapat magkaroon tayo ng maayos na relasyon dahil lahat tayo ay kasamahan. Panipi, sagot ni Caitlyn habang tumatawa. Nais niyang ihiwalay si Keita at tiyakin na siya ay isang tulay sa hinaharap. Yeah, sure. Masayang ngumiti ang mga batang babae nang sumakay sa sasakyan. At sabay na umalis. Nais ni Gerald na sawayin si Caitlyn. Hindi niya mapigilan ang galit na galit, nakikita ang paraan ng pambubuli niya kay Keita. Ngunit ibinalik ni Keita ang kamay ni Gerald, ayaw niyang kumilos. Ito nang madali. Damn it. Talaga bang naiisip nila na napakagaling nila dahil lamang sa naload? Panipi, sumpa ni Gerald habang pinapanood ang kanilang pag-alis. Pagkatapos ay nakapasok sila sa Mercedes-Benz G500 na kanyang nakaparada sa tabi ng kalsada. Halos alas 11 na ng umaga ngayon. Hinatid ni Gerald si Keita sa isang restaurant. Gerald, sinabi mo na may importanteng kausap ka. Ano ito? Panipi, nagtataka na tanong ni Keita nang makaupo na sila. Keita, may kilala ka bang babae na nagngangalang Zora? May hammer? Pasulong na tanong ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay hindi lamang kasangkot sa Keita,
ngunit kasangkot din ito sa kanyang sariling buhay sa isang tiyak na lawak. Mas mahalaga ito kung si Zara ay nasangkot sa kanyang ama sa nakaraan. Hindi ba nangangahulugan ito na bigla siyang magkakaroon ng isa pangkapatid na babae na wala sa asol? Naramdaman ni Gerald na kakaiba lang ang buong sitwasyon. Mas mainam na tanungin mo si Kate mismo. Mukha namang natigilan si Kate nang marinig ang dalawang salitang iyon. Nagulat siyang tumingin kay Gerald. Ikaw, paano mo nalaman ang tungkol sa kanya? Nang makita kung ano ang reaksyon nito, kumbinsido siya na papunta ito sa kung saan. Tinanong niya ulit, ano ang kaugnayan niya sa iyo? Umiling si Kate bilang sagot habang sinabi, hindi ko alam kung sino siya. Alam ko lang na siya ang nag-abandona sa akin. Siya yata, ang aking ina. Sinabi lamang sa akin ng oranhan na dekano tungkol dito nang tanungin ko siya tungkol dito sa paglaon. Panipi, natagpuan nila ako sa pasukan ng orphanage, at nakasuot ako ng jade pendant na may nakasulat na pangalang Zere McHammer. Maingat na sinuri ni Kate si Gerald bago sabihin, hindi ko pa nabanggit ang bagay na ito sa iba pa dati. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Sinabi ba sa iyo ni Drake at Tyson ang tungkol dito? Panipi, natahimik si Gerald habang iniisip ang sarili saglit. Napagpasyahan niyang huwag sabihin ang totoo kay Kate sa ngayon, dahil hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag ang mga bagay sa kanya. Sinamantala lamang niya ang sitwasyon at sinabing, bueno, oo. Isa sa kanila ang binanggit sa akin ng sapalaran. Kate, ayaw mo bang hanapin ang iyong ina o ang taong ito na nagngangalang Zara McHammer? Panipi, mabilis na binago ni Gerald ang usapan. Siyempre, gusto kong hanapin siya. Ngunit paano ko siya hahanapin? Panipi, sumagot si Kate, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw kong sabihin sa iyo ang tungkol dito. Malaking tulong mo na sa akin at ayokong magdulot ng mas maraming gulo at abala. Kung hindi man, hindi ko talaga alam kung paano kita gagantay. Panipi, anong problema? Dahil nais mong hanapin siya, kung gayon hindi muna kailangang mag-alala tungkol sa anupaman. Tutulungan kitang hanapin siya. Panipi, sagot ni Gerald at ngumiti habang tinatapik ng mahina ang balikat ni Kate. Sige, sagot ni Kate, dahan daw ang tumango. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang pendant na jade na nakabalot sa isang piraso ng pulang tela. Heto, Gerald, ito ang pendant na jade na pinag-uusapan ko. Panipi, inabot ni Kate ang pendant ng jade kay Gerald. Tiningnan ito ni Gerald. Hindi ba ito ang jade pendant sa isa sa mga larawan na ipinadala sa kanya ng kanyang ama? Kabanata 464. Kate, may pakialam ka ba kung pipigilan ko ngayon ang pendant na ito? Gusto kong maghanap ng isang master upang matulungan akong tingnan ang mga pinagmulan ng pendant na ito sa jade. Panipi, tanong ni Gerald nang umiti ng mahina. Huminto sandali si Kate bago siya tumango at sinabi, oo. Sigurado, magpatuloy. Patuloy na tinanong ni Gerald si Kate tungkol sa nakaraan. Sobrang init talaga sa labas. Hindi gumagana ang sunscreen ko. Panipi, biglang, isang grupo ang sumabog sa shop. Ang isa sa mga batang babae ay hindi mapigil ang mapasigaw ng malakas habang bitbit niya ang ilang bag sa kanyang kamay. Caitlin, may tatak na tindahan sa tabi ng restoran na ito. Papasok ba tayo at titingnan mamaya? Panipi, tanong ng isa sa mga batang babae. O sige, kumain muna tayo. Ang batang babae na ito ay hindi lamang iba, ngunit ito ay walang iba kundi ang kasamahan ni Kate na si Caitlin. O aking Diyos! Caitlin, tingnan mo, hindi ba yan si Kate? Hindi, makapaniwalang kumakain din siya dito. Panipi, ang batang babae sa tabi niya ay tinuro sina Kate at Gerald. Ito ay lubos na hindi inaasahan. Ang kasintahan ni Caitlin ay maruming mayaman, alam nila na siguradong hindi niya sila dadalhin sa anumang casual na lugar upang kumain. Medyo may reputasyon ang restoran na ito. Ngunit ang pagkakita kay Kate ay ganap na hindi inaasahan dahil siya ay isang tao na karaniwang makakaya lamang kumain ng pagkain na may ulam araw-araw. Paano talaga siya nakakayang kumain sa gayong isang high-end na restaurant? Oh, Kate, nagpunta ka ba dito para sa tanghalian? Panipi, biro ni Caitlin habang papalapit sa kanilang dalawa.
Kinuha lang ni Gerald ang jade pendant mula kay Kate. Hindi niya mapigil ang sumimangot nang makita ang mga batang babae na papunta sa kanilang direksyon. May in-order ka ba na kakainin? Bakit dalawa lang ang inumin mo? Panipi, tanong ni Caitlin. Hahaha, marahil ay nais ng dalagang mag-asawa na pumasok dito upang tingnan lamang ang paligid. Masyadong marami sa mga ganitong uri, hindi sila mag-o-order ng anumang makakain ngunit kumuha lamang ng inumin upang makapaglitrato sila at maipamalas sa kanilang mga kaibigan. Panipi, ang isang babaeng kasamahan ay bumulong sa tainga ni Caitlin. Ang kanyang pahayag ay nagpatawa kay Caitlin at ng iba pa. Waiter, mayroon bang 4 na pack set na pagkain dito? Maaari mo ba akong bigyan ng isang set na pagkain na may isang mas mataas na pamantayan? Panipi, oo naman, ma'am. Nagdagdag din kamakailan ang aming shop ng isang bagong ulam sa aming menu. Ito ay isang espesyal na ulam ng foie gras, espesyal na ginawa ng aming chef mula kay Silton. Gusto mo bang subukan ito? Panipi, tanong ng waiter habang nakatingin kay Caitlin at ang iba pa. Sa oras na ito, sumulyap si Caitlin sa kasintahan. Sige, hayaan mo akong tingnan ito. Panipi, kinuha ng kasintahan ni Caitlin ang menu sa kanyang kamay, at laking gulat niya nang makita ang presyo. F***, baliw ka ba? Ang isang plato ng foie gras ay nagkakahalaga ng $260. Isang plate lang. Panipi, walang imek ang kasintahan ni Caitlin. Natulala din si Caitlin. Napakamahal. O aking Diyos, malaking bahagi iyon ng aking sweldo. Panipi, opo, Ginoo. Ito lang ang presyo para sa isang maliit na bahagi. Mayroong tungkol sa 6 na piraso sa ito. Ngunit kapag natikman mo ito, tiyak na madarama mo na sulit ang halaga ng pera at karanasan. Panipi, tingnan mo. Ang lahat ng mga customer ay nag-order din ito. Panipi, sumenyas ang waiter sa iba pang mga panauhin na kumakain sa tabi nila. Mayroon talagang mga plate ng foie gras sa bawat isa sa kanilang mga mesa. Nang tignan nila ang presyo ng malaking bahagi, mas napatulala sila. Nang makita na nagkakahalaga ng $400, ito ay simpleng labis na labis. Bago dumating sa restaurant, iniisip nila ang paggastos ng halos $2 hanggang $300 na tuktok. Bakit hindi kami mag-order ng isang maliit na bahagi upang subukan pagkatapos? Iminungkahi ni Caitlin nang makita niyang lahat ng nakaupo sa paligid nila ay umorder na rin ng ulam. O sige, gusto mong mag-order ng isang maliit na bahagi ng foie gras. Pagkatapos, sigurado, walang problema. Tinaasan ng kasintahan ni Caitlin ang kanyang boses at nag-order. Nais namin ng isang bahagi ng foie gras, mangyaring nais niyang patunayan na siya ay nakahihigit. Sa parehong oras na ito, hinahain din ang pagkain ni Gerald. Dinala ng waiter ang 2 bowls ng tinapay sa kanyang mesa. Hahaha, nag-order lang sila ng 2 bowls ng tinapay. Hindi ba medyo nakakaawa iyon? Panipi, o aking Diyos, ayos lang maaari kang humingi sa kanila ng ilang bigas at isang plato ng patatas din. Panipi, nagkomento ang mga batang babae habang tumatawa. Sir, pwede po bang gumawa ka ng paraan? Ito ang malaking bahagi ng foie gras na iniutos mo. Ihahatid ko ito sa iyo ngayon. Panipi, doon lamang, isang magalang na naglalagay ng malaking bahagi ng foie gras sa mesa ni Gerald. Si Caitlin at ang iba pa ay lahat ay nagtatakip ng mga bibig sa tawa. Habang patuloy na bunibiro sina Gerald at Kate. Ngunit sa sandaling nakita nila ang waiter at ang foie gras, laking gulat nila na nag-freeze sila sa lugar. AY465AY. F***. Paano ito kumakain ng maayos? Panipi, nagulat si Caitlin. Ang kawalang kabuluhan mula sa kanyang mukha ay lubusan na hugasan. Bakit ka nagpapakitang gilas kung wala kang pera? Bakit ka mag-abala sa pag-order ng isang bagay na mahal? Pagkutsa ni Caitlin, ang 2 pang kasamahan na babae na nakaramdam ng paso ay nag-chim din habang binibiro nila ang pares. Napakasarap talaga kumain ni na Gerald at Kate. Pareho sa kanila, ang nag-order ng mahal at malaking bahagi ng foie gras habang ang 4 na iba ay nag-order lamang ng isang maliit na paghahatid.
upang ibahagi sa kanilang mga sarili. Habang hinahain ng waiter ang ulam sa kanila, hindi niya maiwasang bigyan sila ng tingin. Pinili ni Gerald na manahimik dahil panay ang pangungumbinsi sa kanya ni Keita, at ayaw niya na direkta silang harapin ng mga ito. Paimpol lang silang nagpatuloy sa pakikipag-chat habang kumakain. Nang natapos na silang kumain, napagtanto niya na umalis na si Caitlyn at ang iba pa. Malinaw na hindi nila kayang kunin ang kahihiyan, kaya't nagmamadali silang umalis nang matapos na sila sa kanilang pagkain. Umalis din tayo, sabi ni Gerald habang hinihimas ang tiyan. Inilabas niya si Keita palabas. Nga pala, Keita, nasaan ang mga damit na binili kita dati? Bakit? Hindi mo ito suot? Panipi, tanong ni Gerald at ngumiti habang nakatingin kay Keita. Noon, bumili siya ng maraming damit para sa kanya. Bahagyang namula si Keita, at ibinaba ang ulo habang sinabi, medyo nahihiya akong magsuot ng napakaganda at magagandang damit. Hindi mapigilan ni Gerald na ngumiti. Siya ay katulad sa kanya. Noon, kapag siya ay mahirap, naramdaman niya na kailangan lamang niyang magsuot ng malinis na damit. Pinili pa ni Gerald na magsuot ng simple at ordinaryong damit. Ngayon dahil nais niyang mapanatili ang isang mababang profile. Samantalang sa kabilang banda, walang dahilan para mapanatili ni Keita ang isang mababang profile. Anong kinakatakutan mo? Siya nga pala, may isang branded shop dito. Halika na. Hayaan mo akong dalhin sa iyo upang pumili ng mas magagandang damit. Panipi. Ha, hindi, ayoko. Napakamahal. Panipi. Tinanggihan ni Keita, umiling. Ayos lang. Pumasok na tayo. Mayroon din akong isang itim na card. Panipi. Sagot ni Gerald habang nakangiti. Mahinahon niyang hinayla si Keita papasok sa shop. Grayson, gusto ko ang damit na ito. Ito ay napakarilag. Sa palagay mo magiging maganda ako rito. Panipi, tanong ni Caitlyn habang hawak ang isang damit sa harap niya na sinenyasan ng kanyang kasintahan na magbigay ng puna. Ang ganda talaga ng damit. Ang mayaman, batang chap, na nagngangalang Grayson ay binaligtad ang presyo at halos itapon niya ang damit. F***. Ang damit na ito ay nagkakahalaga ng higit sa $3,000. Bakit hindi mananakawan sa halip? Mahal, hindi ka ba pumili ng ibang damit? Panipi, kinumbinsi ni Grayson si Caitlyn habang nakahawak sa wallet. Ayos, kung ganon. Kumusta naman ang isang ito? Panipi, tanong ulit ni Caitlyn. Mula sa isang solong sulyap, masyadong mahal pa rin ito. Nagkakahalaga ng $1,500. Tulad ng para sa iba pang dalawang batang babae na kasama ni Caitlyn, hinawakan lamang nila ang kanilang mga shopping bag. Habang nagtatampo sila ng inggit mula sa gilid. Anyways, wala silang isang mayamang kasintahan tulad ni Grayson na kayang bilhin sa kanila ang mga tulad ng marangyang kalakal. Sapat para sa kanila na samantalahin ang pagiging pamilyar kay Caitlyn, ngunit tiyak na hindi ito makatutuhanang asahan nilang bibilhin din sila ni Grayson. Kahit na pagkatapos pumili ni Caitlyn ng 12 mga damit upang subukan, napagtanto ni Grayson na higit sa kanyang budget. At natapos silang hindi bumili ng anuman sa mga ito. Labis na nalulumbay si Caitlyn. Gerald, hindi ka ba bibili ng masyadong maraming damit? Hindi ko. Kaya magsuot ng ganoong karaming damit pa rin. Dagdag pa, napakamahal. Panipi, gulat na bulalas ni Keita nang makita ang bilang ng mga damit na nakasalansan sa mga kamay ni Gerald. Nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa. Bakit ang mahal? Ang nagpasadya ay gumagawa sa lalaki, gayon pa. Panipi, mariing naramdaman ni Gerald na hindi kinailangan ni Keita na mabuhay ng tulad niya. Hoy, mukhang hindi masama ang damit na ito, at medyo mura din. Ito, binibili namin ito. Panipi, nakita ni Gerald ang damit sa tabi ni Grayson, hinalot upang pumili ng sukat bago tanungin ng pipi na salesgirl na ibalot ito para sa kanya. F***. Keita, ikaw, pareho kayong baliw. Panipi, sa sandaling nakita silang dalawa ni Caitlyn, hindi niya maiwasang hindi tuluyang maramdamang kapwa nakatulala at naguluhan, lalo na't nakita niya ang bilang ng mga mamahaling gamit na hawak nila. Sa paghusga sa bilang ng mga piraso sa mga kamay ni Gerald, marahil ay higit sa 12 ito. O aking Diyos, may kaya ka pa bang bumili dito?
Paano mo talaga? Binibili ang marami. Bakit ang bongga mo? Magpa-picture ka na lang. Ulit. Panipi. Pareho ng mga babaeng kasamahan ni Keita ang sumisigaw. Naramdaman nila na parang tinapakan lamang ni Keita ang buong kanilang kumpiyansa sa sarili. Hindi alintana ni Gerald ang tungkol sa kanila. Simple lang siyang naglakad diretso sa counter nang nasiyahan siya sa kanyang napili. Si Caitlyn at ang iba pa ay nagpalitan ng tingin bago ang buntot sa likuran nina Gerald at Keita. Kumusta, Ginoo? Ang kabuoang halaga para sa lahat ng mga damit at bag na iyong napili ay 48,000 dolyar. Paano mo nais na magbayad? Panipi. Ang cashier din ay tulala rin sa dami. Si Caitlyn at ang natitirang nakatayo sa likod ay nakanganga. Tuluyan ng natulala. AY466AY. Nang walang sasabihin, simpleng isininala ni Gerald ang itim na card sa kanyang kamay. Bagaman tulala, ang Caera ay isang profesional at agad siyang yumuko. Sir, nagastos ka ng labis sa aming shop ngayon na magiging bastos. Kung hindi ka namin bibigyan ng libreng mga regalo, mangyaring pumili ng anumang 3 mga artikulo ng damit at ang mga ito ay sa amin. Magalang na sabi ng Caera. Hindi, teka, hindi siya bibili ng alinman sa mga iyon. Gerald, lahat ng ito ay napakamahal. Hindi ko kailangan ng gaanong magarbong damit. Galit na sagot ni Keita habang umiling. Sa palagay ko hindi ako magkakaroon ng dahilan upang magsuot ng kalahati ng iyong pinili pa rin. Mangyaring ibalik lamang ang mga ito. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin ng bahagya mula sa pagkabigla ng huling kwenta. Hindi mo kailangang isuot ang lahat, alam mo. Ngayon, halika, pumili ng iba pang 3 mga artikulo ng damit. Kung nais mo, maaari mo silang ibigay sa mga guro o kasamahan na malapit ka sa kindergarten. Sigurado ako na tiyak na makakatulong iyon na mapalakas ang iyong ugnayan sa kanila. Sabi ni Gerald na may mahinang ngiti sa labi. Alam ni Gerald na maraming tao ang nagbuli kay Keita para sa kanyang katapatan. Alin ang dahilan kung bakit naisip ni Gerald na sulit ang paggastos ng pera sa kanya? Kailangang gumamit pa rin si Gerald ng kanyang black gold card. Kailangan niyang gumastos ng hindi bababa sa 45,000 dolyar buwan-buwan, kaya't pinapasimple ni Keita ang kanyang buhay sa buwang ito. May kamalayan din si Gerald na kaya niyang kusang loob na gumastos ng sobra para sa kanya dahil sa nararamdaman niya para kay Keita na malalim sa kanyang puso. Habang nangyayari ito, si Caitlyn at ang 2 pang mga kasamahan na babae ay nakatayo sa kanilang kalayuan. Nagulat silang 3, at lalo na ito para sa 2 kasamahang babae na narinig ang huling pahayag ni Gerald. Wow, Keita, ang yaman ng kasintahan mo. Ang pangalan niya ay Gerald, di ba? Ang ganda ng pangalan, at ang gwapo din niya. Panipi. Sinabi ng 2 batang babae na nagsimulang maglakad papunta sa kanila at pinupuri si Gerald. Kung sino ang mas malakas ngayon, ay malinaw sa araw. Ha, Gerald hindi siya, sabi ni Keita, nasa estado pa rin ng pagkabigla habang sinubukan niyang sabihin sa kanila na hindi niya siya kasintahan. Gayunman, nagmamadali na sumagot si Gerald, ako ay kanyang Diyos na kapatid. And please, guwapo. Napatingin mo ba kung gaano casual ang mga suot kong damit? Panipi. Haha, nakakatuwa ka Gerald. Panipi. Hindi maiwasan ng 2 dalaga na makaramdam ng bahagyang hiya. Diyos kuya, di asterisk man ito. At narito naisip nila na may kasintahan si Keita. Gayunpaman, hindi nito nilaipat ang posisyon ni Keita sa kanilang mga puso. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang isang mayaman at makapangyarihang tao na sumusuporta sa kanya. Say Keita, binili ka ni Gerald ng maraming damit. At sinabi pa niya, na maaari mong ibigay ang ilan sa mga ito sa iyong mga malapit na kasamahan. Kaya, naaalala mo ba ang oras nang umiti ako sa iyo? Sa iyong unang araw ng trabaho sa kindergarten. Nakangiting, tanong ng isa sa mga batang babae. Gayun din Keita, malinaw kong naalala na ako ang nagturo kong saan ang kafe sa iyo noong una mong dumating, sabi ng isa pa. Naaalala ko ang parehong mga sandaling iyon, oo. Sagot ni Keita, habang tumatango. Oh, Keita, hindi ko talaga inasahan na magkakaroon ka ng isang mayamang Diyos na kapatid.
Kung handa siyang bumili ng marami para sa iyo, dapat mo lamang itong pahalagahan. Ngunit, gayunpaman, ako ang interesado muna sa damit na iyon. Kung nagbibigay ka ng mga damit sa iyong mga kasamahan, mas mabuti na ibigay mo sa akin ang isa. Sabi ni Caitlyn, ang boses nito ay napuno ng panibugho. Oh, Caitlyn, kung gaano walang kahihiyan. Ikaw ang pinaka nambubuli kay Kate at umaasa ka pa na bibigyan ka niya. Sino sa tingin mo? Sabay saway sa parehong dalaga. F***sick. Kaninong panig ba kayong dalawa? Sumpa ni Caitlyn. Nanlaki ang mga mata sa galit. Sige, tumahimik ka na, sabi ni Gerald habang sumulyap kay Caitlyn. Ngumiti siya bago tumingin sa malayo at pinagpatuloy ang gusto niyang sabihin. Kate, dahil ang trabahong ito ng dalawa ay nagamot ka ng mabuti dati, huwag mag-atubiling bigyan sila ng ilang mga damit. Tiwala ako na kung may mangyari sa hinaharap, lahat kayong tatlo ay magpapatuloy na maghanap ng isa't isa. Ngayon na tayo, ibabalik kita sa paaralan. Panipi. Salamat, Gerald. Siguradong magpapatuloy tayo sa pagtulong sa bawat isa sa hinaharap. Tama ba, Kate? Masayang sabi ng dalawang kasamahan. Nang tuluyan na silang umalis sa shop at makarating sa parking lot. Nagulat ulit ang dalawang dalaga nang makita nila si Gerald at Kate na papasok sa kanyang kotse. Kate, iyan ay isang Mercedes-Benz G500. Oh my God! Nagmamaneho ang iyong kapatid ng isang Mercedes-Benz G500. Panipi, nag-aalab na si Caitlyn sa puntong iyon at alam ni Gerald na nagturo siya ng aral sa mayabang na batang babae. Kinahapunan ng hapon, nang magkahiwalay sina Gerald at Kate. Nagpaalam si Gerald kay Gia na nasa ospital pa rin. Ang kanyang susunod na paghinto ay ang Seren County. Tiniyak ni Gerald na mayroon siyang pendant sa jade ni Kate bago siya magsimula sa pagmamaneho. Napagpasyahan niya na sa oras na makarating siya sa Seren County, hihilingin niya kay Zack na tulungan siyang alamin ang bagay na ito. Gayunpaman, sa pagpasok sa lalawigan, nalaman ni Gerald na ang pangunahing kalsada ay naharang at ang hangganan ay hinayla. Maraming pulis, manggagawa, at pinuno ang naroon. Pagkuha ng kanyang salaming pang-araw, pinagsama ni Gerald ang bintana ng kanyang kotse upang tingnan kung ano ang tungkol sa kaguluhan. Napansin ang ilang mga manggagawa sa malapit, inabot niya sa kanila ang ilang mga sigarilyo bago tanungin sila kung ano ang nangyayari. Nakita kung gaano kagalang si Gerald, kusang loob nilang ipinaliwanag sa kanya ang sitwasyon. Binata, natatakot ako na hindi ka maaaring lumayo pa. May malaking nangyari sa unahan. Panipi, AY467AY. Well, ano nga ba ang eksaktong nangyari? Tanong ni Gerald. Naguguluhan. Kita nyo, ang lugar na ito ay orihinal na isang proyekto sa konstruksyon. Ang Weston Merchants Holdings ay tinanggap upang pangasiwaan ang trabaho mga isang taon na ang nakalilipas. Maliwanag, ang mga developer ay gumamit ng mas mababa sa naaangkop na mga materyales sa kalidad at dahil doon, nagkaroon ng pagbagsak sa paligid ng lugar ng proyekto. Mahigit 100 mga tao ang nasugatan dahil dito, 60 sa mga ito ay mga manggagawa. Sa kabutihang palad, walang buhay ang nawala sa oras na ito. Panipi, yep. Narinig ko na ang mga developer ay tumakbo para sa mga burol kagabi. Ang mga mula sa Weston Merchants Holdings ay tiyak na nasa mainit na tubig ngayon. Humigit kumulang 100 mga tao, kasama na si G. Jung, ay naalis sa kanilang posisyon, o kaya, narinig ko, naghihintay sila na makitungo sa oras na ito. Sagot ng mga manggagawa, tulad ng naalala ni Gerald, si G. Jung ang direktor ng Weston Merchants Holdings. Naalis na rin siya. Matapos pag-isipan ito sandali, tinanong ni Gerald, bakit kailangan tumakas ng mga developer? Dahil walang buhay na nawala, sapat na ang kabayaran, hindi ba? Ano pa, ang pangunahing responsibilidad ay hindi mahuhulog sa mga namumuhunan, tama ba? Panipi, ang bagay nga, narinig ko na naubusan ng pera ang mga nag-develop. Kanina pa, ayon sa alingaw-ngaw, 6 na buwan na ang nakakaraan upang maging eksakto, ngunit nasa tabi iyon. Ngayon, nagtataka lang kami kung sino ang hahanapin. Gusto lang namin ang sweldo.
Panipi, tulad ng para sa Weston Merchants Holdings, mabuti ang isang tao ay dapat na responsibilidad para sa bagay na iyon. Ang lahat ng ito ay nangyayari sa panahon ng isang kritikal na sandali din. Kung hindi mo pa naririnig, isang malaking pangkat ang nagpaplano na paunlarin at buuin muli ang Seren County. Dahil sa isang hindi kanais-nais na kaganapan na nangyayari ngayon, ang mga pinuno ay dapat na galit na galit. Ang epekto ng aksidenteng ito ay tunay na kakilakilabot. Panipi, matapos marinig ang buong kwento, naintindihan din ni Gerald ang pangkalahatang sitwasyon. Gayunpaman, wala siyang magawa upang makatulong sa bagay na ito, kahit na nakiramay pa rin siya sa lahat ng mga kasangkot dito. Inikat pa ni Gerald ang kotse niya at nag-drive pagkatapos magpasalamat sa mga trabahador. Kasabay ng kanyang paglalakbay, nakatanggap si Gerald ng isang text message mula kay Zack. Ito ay ang parehong kwento tungkol sa pagbagsak ng gusali na sinabi ng mga manggagawa kay Gerald kanina. Ano ang isang sakuna? Nang makita na nag-message sa kanya si Zack, sinamantala ni Gerald na hilingin sa kanya na maghanap para sa isang master na nagpakadalubhasa sa Jade. Alam ni Gerald na alam ni Zack ang mas maraming tao kaysa sa kanya. Nang makabalik si Gerald sa hotel, naligo na siya. Aalis na sana siya. Para sa isang mabilis na hapunan, nakatanggap siya ng isang tawag sa telepono. Galing ito sa kanyang ama. Tatay, anak, nag-invest ka sa bayan natin di ba? Narinig kong may gumuho na isang gusali doon. Isang nasabing sakuna. Tama iyan, kahit na ang aking pangkat ay hindi kasangkot sa bagay na iyon. Naisip ni Gerald sa kanyang sarili na napakahusay ng kaalaman ng kanyang ama. Ay, alam kong hindi yon. Gayunpaman, nais ko lamang sabihin na ang iyong Tio Jung ay naalis na sa kanyang posisyon. Maaari ka bang pumunta at tulungan ang kanilang pamilya na lumabas? Panipi, Tay, nasabi ko na sa iyo. Nakalimutan na ni Tio Jung ang lahat tungkol sa pakikipagkaibigan niya sa iyo noong matagal na ang nakalipas. Bakit mo pa ako hinihiling na tulungan siya? Sagot ni Gerald sa isang tuliro. Iba talaga ang tatay ni Gerald. Palaging lumalabas ang parehong paksa tuwing tinawag siya ng kanyang ama. Patuloy na paalalahanan si Gerald na mag-alok ng tulong sa pamilya. Jung kung nahaharap sila sa anumang mga paghihirap. Bakit pa magpapatuloy na tulungan ni Gerald si Leila kahit na hinamak niya at minaliit siya? Gayunpaman, nabigo si Gerald sa pamilyang Jung mula pa noong huli siyang pumunta sa kanilang bahay. Ipinaliwanag din niya sa kanyang ama ang tungkol sa sitwasyon noon. Nag-iwan iyon ng isang maasim na lasa sa bibig ni Gerald at kahit na alam niyang ang pamilya Jung ay nasa mainit na tubig sa oras na ito, wala siyang pakialam talaga. Kung sa bagay, tulad ng sinabi ni Tio Jung, si Gerald ay hindi dapat pumunta sa kanyang bahay upang hanapin siya maliban kung may isang bagay na totoong mahalaga. Hindi talaga mapakali si Gerald sa kanilang pamilya. Kaya, ang ilang mga bagay ay hindi maipaliwanag ng madali. Sa bagay, nakilala mo na ba ang Tita Lea mo? Tanong ng kanyang ama, biglang binago ang paksa. Bahagyang sumimangot si Gerald bago sabihin, oo, nakilala ko na siya. Bakit? Upang sabihin sa iyo ang totoo, pinabayaan ko ang iyong Tio Jung. Bago ito, hindi ko mapigil ang masisi ang sarili ko sa nangyari. Basta, kahit paano nila kami tretuhin, mangyaring tulungan sila sa tuwing makakaya mo, sagot ng ama ni Gerald habang nagbubuntong hininga siya. Ano? Anong ginawa mo? Gulat na gulat si Gerald. Maaari bang magkasintahan ang kanyang ama at Tia Lea? Iyon ba ang dahilan kung bakit si Tio Jung ay laging napakalamig sa pamilya ni Gerald? Tatay, ipaliwanag mo ang iyong sarili. Gayun din, ano nga ba ang nangyayari sa babaeng hiniling mo sa akin na hanapin? Yung Zara McHammer, pareho ba silang babae mo ni Tia Lea? Panipi, hindi mapigilan ni Gerald na magtanong dahil sa pagkabigo. Kabanata 468. Nang marinig ang pahayag na iyon, agad na umubo ng malakas ang ama ni Gerald. Ikaw, ang bastos mo. Anong kalokohan ang iyong spouting? Basta, malaman na ang aking relasyon sa kanilang dalawa ay hindi kung paano mo ito naiisip. Hindi pinapansin iyon. Ang iyong Tia Lea ay
Bahagi rin ng pamilya Jung, at talagang kailangan nila ang iyong tulong ngayon. Tulungan mo lang sila kung kaya mo. Isipin ito na, parang tinutulungan mo akong magbayad ng utang sa kanila. Huwag kalimutan hanapin din si Zora. Andito ang nanay mo. Iyon, lang ito para sa ngayon. Panipi, matapos sabihin ang lahat ng iyon, agad na bumaba ang kanyang ama. Humawak si Gerald sa kanyang cellphone, nag-freeze ng medyo matagal bago tuluyang bumalik sa kanyang katinoan. Ano? Natukso si Gerald na tawagan ang kanyang ina sa oras na iyon upang sabihin sa kanya ang tungkol sa lahat ng ito. Kung sa bagay, tinutulungan niya ang kanyang ama na magsinungaling sa kanya at hindi niya maiwasang makonsensya dito. Matapos itong pag-isipan, bumantong hininga siya. Magkakatiwala siya sa kanyang ama sa pansamantala. Kinapa ang noo, tiningnan ang phone at nakita na 5:30 na lang ng hapon. Napakamot sa likod ng kanyang ulo, napasinghap ulit siya. Sige. Nawalan ng gana sa pagkain, umalis siya sa kanyang silid at nagsimulang magmaneho sa bahay ng pamilya Jung. Pagdating, nakita ni Gerald na maraming tao ang nandoon na. Sa loob ng bahay, nakahiga si Uncle Jung sa kanyang sofa. Siya ay nasa isang palm attack at pakiramdam ng nahimiti mula sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa kanya. Dahil kinailangan niyang tanggapin ang responsibilidad para sa kaganapan at naalis din mula sa kanyang posisyon sa Weston Merchants Holdings, ang biglang pag-alala ng kalabog ay tumama tulad ng isang truck na naging sanhi ng kanyang pakiramdam na may sakit. Kasama sa kanya, ang ilang mga panauhin na nakikipag-chat paminsan-minsan sa lalaki. Mabuti na lang, Willie. Walang silbi na umiyak sa nabuhos na gatas. Dahil ang epekto ng aksidente ay biglang at napakalaki, maaaring pinatalsik ka lamang ng mga pinuno ng lalawigan mula sa pulong. Galit, sino ang nakakaalam, maaari ka rin nilang ibalik sa sandaling ang mga bagay ay kumalma. Panipi, tama siya alam mo. Bukod, nagtatrabaho si Lea sa isang bangko. Ngayon, di ba, dapat walang problema sa iyo, sa pananalapi. Panipi, salamat, Lucas, Zane. Bakit hindi ka tumuloy sa hapunan? Ngayong gabi, mahinang sagot ni Willie. Ay, hindi na kailangan iyon. Napuntahan ka lang namin. Malapit na kaming umalis. Sabi ng pareho sa pagtayo nila. Lucas, Zane, wala na ba talagang magagawa para tulungan si Willie? Pareho kayong may maraming magagandang koneksyon. Kung naaalala ko ng tama, mayroong ilang paraan upang higit mo siyang matutulungan. Panipi, narinig iyon, pareho silang umiling. Ginawa nila ang kaya nila at naintindihan ng mga taong nakakita sa kanilang mga reaksyon. Huwag kang mag-alala, Tita Lea. Nakipag-usap ako sa aking tatay tungkol sa sitwasyon ni Tio Jung bago pumunta dito ngayon, sabi ni Douglas. Naturally, nandoon din siya. Narinig ito, kapwa lumingon sina Willie at Lea sa kanya. Hindi mapigilan ni Douglas na isipin ng husto ang kanyang sarili. Lahat sila ay nakatingin sa kanya ng labis na inaasahan, alam na makakatulong siya sa kanila kapag sila ay nasa pinakamababa. Kaya, paano tumugon ang iyong ama? Tanong ni Willie habang nagpatuloy sa pagtingin kay Douglas. Sinabi niya na hindi ganoon kaseryoso ang sitwasyon. Ang tanging dahilan lamang na napakasindik nito ay dahil gumagawa ka ng isang bundok mula sa isang molehill. Kung sa bagay, hindi mo dapat. Ikaw ang unang may akda ng responsibilidad na ito. Panipi, idinagdag ng aking ama na hanggat maaari kang makakuha ng mga bagong developer upang punan ng mga bakante at makamit ang isang kasunduan sa mga nasugatang manggagawa, lahat ng iba pa ay dapat na madaling malutas. Nakangiting sagot ni Douglas. Upang gawing simple, kailangan lang niyang maghanap ng mga bagong pondo upang sakupin at suportahan ang pagpapaunlad ng proyekto. Ngunit ito ay isang napakagulo na proyekto. Pinakamasamang dumating sa pinakamasama, maaaring kailanganin nating i-demolish ang mga totoong lupain na naitayo na. Hindi ko makita kung bakit ang sinuman ay kukuha ng ganitong uri ng real estate o proyekto pagkatapos marinig ang tungkol sa kalamidad na ito. Ano pa, ang lalawigan ay magiging responsable para sa ilan sa mga pondo ng kabayaran. Paano maaaring magkaroon ng gayong pera ang aming lalawigan? Hindi namin kayang bayaran ito, sabi ni Willie, habang umiling-iling.
Isinaalang-alang na niya ang diskarteng iyon. Dati, ding dong. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang doorbell. Sa pag-iisip na ito ay magiging isa pa sa kanyang mga kasamahan o marahil kahit isang pinuno na dumating upang bisitahin siya, sinabi niya kay Leila na tulungan siyang bumangon. Salamat, mangyaring, maligayang pagdating sa panauhin natin, Leila. Panipi, paimpol lang tumango ang asawa bago tumungo sa pintuan. Sandaling buksan niya ito, nagulat si Leila. Gerald, bakit? Bakit siya narito? Hindi mapigilan ni Leia na isipin ang sarili, bigo. Narinig ang kanyang pangalan, umiling din si Willie, na bigo. Nang bumalik si Leia sa kanyang tabi, sinabi niya sa kanya na tulungan siyang humiga ulit, upang isipin na naisip niya na maaaring ito ay isang pinuno o kasamahan na makakatulong sa sitwasyon. Ang agwat sa pagitan ng kanyang mga inaasahan at malaman na si Gerald lamang ito ay napakalawak. Kabanata 469. Tio Jung, Tia Leia, dumalaw ako. Sabi ni Gerald na may ngiti sa labi habang bitbit ang isang bag ng mga regalo sa kanilang bahay. Pasimpleng tiningnan siya ni Leia nang hindi nagsasabi ng iba pa. Habang inilapag ang bag, si Willie mismo ay nasa sofa na ulit, nakatingin sa kisame ng hindi manlang baliwala sa pagsagot sa pagbati ni Gerald. Nahiya si Leila nang makita si Gerald na hindi pinansin ng ganito. Dahil alam niya na marahil ay napakahusay ni Gerald sa Mayberry City. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagpadala sa kanya sa istasyon noong isang araw sa isang malaking Mercedes-Benz G500. Sa buong katapatan, bahagyang nagpasalamat si Leila kay Gerald. Gayunpaman, wala pa siyang oras upang sabihin sa kanyang ama tungkol dito. Sa oras na umuwi si Leila kahapon, nagsimula na ang serye ng mga kapas-palad na kaganapan. Kahit na, ang kanyang ama ay nasa gilid na ng pagbagsak mula sa lahat ng presyon. Paano niya sasabihin sa kanya ang tungkol sa kung gaano siya kasaya? Nang maramdaman ang kakulaitan, lumakad si Leila kay Gerald bago itabi ang dala niyang bag sa lamesa. Salamat sa pagbisita mo, Gerald. Nakangiting sabi ni Leila. Paimpol ng pikit ng mata si Douglas kay Gerald nang marinig ang pagbati ng anak sa kanya. Wala naman talagang sasabihin si Gerald kaya tumango lang siya, at umupo sa isa sa mga sopa. Inaasahan niya ang hindi magandang ugali ni Willie. Sa gayon, bago dumating, sinigurado niyang palakasin ang kanyang isip sa psikolohikal. Oh, pagpopondo, saan ba ako darating upang makakuha ng napakalaking halaga ng pera upang sakupin ang proyektong ito ng real estate? Sabi ni Willie mula sa asol sa isang malungkot na tono. Tio Jung, paano ang tungkol sa Dream Investment Group sa Mayberry City? Mamumuhunan sila at gagastos ng $1.5 bilyong upang mapaunlad ang Seren County. Humingi ka ba ng kanilang tulong sa proyektong ito? Panipi, syempre meron ako. Upang maging matapat, alam ko ang ilan sa mga tagapamahala na nagtatrabaho para sa Dream Investment Group. Bagaman nagbabahagi kami ng magandang relasyon, sa palagay ko hindi angkop para sa akin na hanapin ko sila ngayon. Pagkatapos ng lahat, anong kumpanya ang nais na kumuha sa proyektong ito? Sagot ni Willie habang umiling-iling siya. Sila lang ang pag-asa na iniwan mo ngayon, Tio Jung. Bukod, pinag-uusapan natin ang tungkol sa Dream Investment Group. Ito ay maliit lamang na halaga ng pera para sa kanila. Hanggat maaari mong makuha ang mga ito upang gawin ang proyektong ito, ang bagay ay madaling malutas. Sinabi din sa akin ng aking ama ito. Panipi, alam na halatang umaasa sa kanya si Willie upang harapin ang issue. Tiwala na sinabi ni Douglas ang bawat salita. Douglas, tinulungan mo kaming hilingin sa iyong ama na gumawa ng kaunting pagsisikap upang harapin ang aming sitwasyon. Ang iyong tia Leila, at tatandaan ko ang pabor na ito habang nabubuhay kami. Huwag kang mag-alala, Tio Jung. Tiyak, nasusubukan ng aking ama na tulungan ang Dream Investment Group sa bagay na ito. Panipi, kahit na sinabi niya ang lahat ng iyon, iniisip ni Douglas kung hindi man sa kanyang isipan, na para bang mag-aalala ang aking ama tungkol dito. Kung hindi ko hinabol si Leila, hindi ko na inabala ang pag-aaksaya ng oras ko dito. Sa kabila ng pag-iisip nito, alam pa rin ni Douglas na kailangan
niyang sabihin ang lahat ng iyon upang may save ang kanyang mukha. Sige kung ganun, mas gamaan ang pakiramdam ko matapos marinig na sinabi mo ang lahat ng iyon, Douglas, bakit hindi ka manatili para sa hapunan ngayong gabi? Alam mo kung ano, lahat ng mga kaibigan at kaklase ni Leila ay inaanyayahang sumali din. Si Tita Leia ay maghahanda ng hapunan para sa inyong lahat ngayon. Panipi, sinabi ni Willie, may ilang kulay na sa wakas ay bumabalik sa kanyang mukha. O sige, maglilinis muna ako. Ngunit sandali, sa palagay ko wala kaming sapat na gulay para sa ating lahat dito. At hindi ako maaaring umalis upang makakuha ng anuman dahil kailangan ko pa ihanda ang karne. Nag-aalalang sabi ni Leia. Sa sandaling iyon, napansin niya si Gerald na umiinom ng isang basong tubig. Tahimik siyang nakaupo sa parehong sopa mula nang pumasok siya. Biglang nararamdamang inis, sinabi niya, dahil malinaw na malaya ka, bakit hindi mo makuha ang mga sangkap, Gerald? Susulat ako sa iyo ng isang listahan ng mga bagay upang makuha at maaari kang tumakbo sa supermarket sa labas lamang ng komunidad upang makuha ang mga ito para sa akin. Panipi, ako, gulat na tanong ni Gerald. Hindi ba siya tretuhin lamang? Tulad ng isang lingkod noon. Sa pag-iisip tungkol dito, gayunpaman, magiging mas awkward pa para sa kanya na manatili dito dahil magpapatuloy siyang tumingin sa naiinis na mukha ni Willie. Ano pa, kung umalis siya ngayon, maaari niyang tawagan si Zack na sabihin sa kanya na sakupin ang proyekto sa real estate. Sa isang paraan, nangangahulugan iyon na natupad niya ang gawaing ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang ama. Nodding sa sarili nang siya ay bumangon na, sumang-ayon siya sa hiling ni Leia. Sa halip ay natutuwa siya na makakaalis, sa totoo lang. Nandito lang siya dahil panay ang pagpipilit ng kanyang ama na tinulungan niya sila kung tutuusin. Hindi niya kailangan mapasama sa kanilang magagaling na libro at alam niya ito. Sasamahan kita, Gerald. Sinabi ni Leila nang makita siya na umalis, na may listahan ng sangkap at isang basket na ibinigay sa kanya. Leila, hindi mo ba mapag-iiba kung sino ang mas mahalaga? Bilisan mo at ibuhos ang isang basong tubig para kay Douglas. Panipi, nang marinig niya ang sinabi ni Leila, nagsimulan na namang pagkabalisa si Willie. Kahit si Leia ay maramdaman na may mali. Ano ang nangyayari sa kanilang anak na babae? Mula sa pagpasok ni Gerald, ang tono ni Leila sa kanya ay tila ganap na naiiba kumpara sa pakikipag-usap nito sa kanya noon. Ang pamilyang Crawford ay hindi mabubuting tao pagkatapos ng lahat. Kabanata 470. Sinabi ni Leia kay Leila na manatili rin sa bahay upang makasama si Douglas. Si Gerald naman, agad niyang tinawagan si Zack pagkalabas niya ng bahay. Sa sandaling na-update si Zack sa bagay na ito, alam ni Gerald na ang sitwasyon ay malulutas ng mabilis. Si Zack nga pala nang agad na magtakda si Zack upang magsimulang gumawa ng naaangkop na pag-aayos, tumungo si Gerald sa supermarket upang kunin ang lahat ng mga item sa listahan ni Leia. Kapag nakuha na niya ang lahat, bumalik siya sa bahay ng pamilya. June, nang muli siyang tumapak sa bahay, subalit, isang malawakang pagbabago ang naganap. Binabati kita, Tio June. Salamat, hindi ko talaga inaasahan ang Dream Investment Group na talagang sakupin ang proyekto sa real estate. Upang magpasya na sakupin ang buong proyekto, matapat akong natigilan. Panipi, hindi na kailangan ni Willie ang pagtulo niya. Ang kanyang unang pagkaputla ay nawala lahat at sa nakataas niyang kamay ay ang kanyang cellphone. Magtipon-tipon, lahat. Kailangan kayong lahat na mag-enjoy ng masarap na inumin kasama ko ngayon. Lalo na ikaw, Douglas. Panipi, masiglang sigaw ni Willie. Sa kanya, naramdaman niya na ang tulong ng ama ni Douglas ay mahalaga sa pangwakas na desisyon ng Dream Investment Group. Ang kanyang sariling mga koneksyon ay maaaring may bahagi din doon. Upang gawing simple, ang pinuno ay tumawag kay Willie kamakailan lamang upang sabihin sa kanya na ang kanyang posisyon sa Weston Merchants Holding ay naibalik. Siya rin ang bahala sa proyektong ito sa hinaharap. Mangolekta sila pagkatapos ng isang donasyon at ang bagay ay ganap na malulutas. Paano siya mananatiling nalulumbay pagkatapos marinig ang lahat ng iyon?
Tiningnan ni Willie pareho sina Douglas at Leila. May ideya siya sa kanyang isipan. Leila, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Gerald, kumain ka na. May sasabihin pa sana siya. Nakita ni Willie si Leila na naghahain ng ilang pinggan kay Gerald. Gulat na gulat siya. Leila, anong ginagawa mo? Nasa kamay pa rin ni Gerald, di ba? Hayaan mong kumuha siya ng sarili niyang pagkain. Panipi, tumingin si Leila sa kanya bago sumagot. Dad, sa totoo lang. Gerald, Tio Jung, hindi na si Gerald kung sino siya dati. Sigaw ni Douglas, habang misensinang tinitigan niya si Gerald bago pa matapos ni Leila ang pangungusap. Kung ipaparating lang ni Leila ang parehong impormasyon, siya ang magsasabi nito. Ano ang pagkakaiba sa kanya ngayon? Tanong ni Tita Leia habang naghahain ng iba pang ulam sa lamesa. Kita mo, si Gerald ay nanalo sa loto. Sa pera, bumili siya ng kanyang sarili ng isang Mercedes-Benz G500. Iyon ang dahilan kung bakit tinatrato siya ng mabuti ni Leila ngayon. Naiinggit na si Douglas. Oh my God! Nagulat ang lahat ng nakaupo sa paligid ng hapagkainan. Magkano ang pera na nanalo ka? Tanong ni Tia Leia habang walang malay na humiga. Hindi alam ni Gerald ang sasabihin. Nagsinungaling siya kay Leila at sinabi sa kanya na nanalo siya sa loto upang maitago niya ang kanyang pagkakakilanlan noon. Maliwanag, ngayon kailangan niyang magsinungaling sa isang buong pangkat ng mga tao. Ginamit ko lang ang karamihan ng pera upang bumili ng Mercedes Benz G500. Sagot ni Gerald. Ginamit mo ang pera upang mabili iyon. Nanalo ka ng higit sa $300,000 sa pamamagitan ng loterya. Panipi, gulat na gulat ang lahat. Nanatiling tahimik din si Gerald. Bigla na lang hinampas ni Willie ang lamesa sa lamesa, tinitigan si Gerald ng malamig na tingin. Isang maloko. Gerald, malayang magpakita ang ibang tao, ngunit hindi mo ba napagtanto kung gaano kahirap ang iyong sariling kalagayan sa pamumuhay? Bakit mo pa sinusubukan magpakitang gilas? Sinasayang ang iyong pera upang bumili ng isang Mercedes-Benz. Alam mo ba kung magkano ang magagawa mo sa $300,000 na iyon? Sigaw ni Willie habang umiling. Nasiyahan si Douglas. Ngumiti siya habang sinasabi, totoo iyon. Tio Jung, kung ginamit lamang niya ang $150,000 bilang isang donasyon para sa iyong pangangalap ng pondo, maaari kang magayos ng posisyon para kay Gerald sa Departamento ng Pagpapadala ng Trabaho. Ngunit ang alam lang ni Gerald kung paano gawin ay subukang makipagkumpetensya sa ibang mayamang tagapagmana. Panipi, kita mo ba, si Douglas ay malinaw na mas may kaalaman. Gerald, hayaan mong tanungin kita, bumili ka ba ng bahay para sa iyong sarili sa Seren County? Panipi, umiling-iling lang si Gerald. Alam kung saan ito pupunta. Nakahanap ka na ba ng trabaho? Bumantong hininga si Gerald habang umiling ulit. Naku, wala pa akong nakitang kahit walang utak ka. Bakit ka gumagastos ng sobra? Kumuha muna ng disenteng trabaho. Pagkatapos magsimulang magtrabaho upang makamit ang isang matapat na pamumuhay para sa iyong sarili, ang sasabihin ko sa iyo, ibenta ka agad muli ang kotse, kung mapalad ka, makakakuha ka ng hindi bababa sa $270,000. Sa perang yon, makakabili ka ng iyong bahay. Kapag tapos na yon, makakapag-ayos ako ng trabaho para sa iyo na may mga social insurance at pondo sa pabahay. Ano pa? Ano pa? Oo, may isa pa, sabi ni Willie habang humihigop ng alak bago tumingin ulit kay Gerald. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.